Magandang hapon, Ivan. Ano ba ang magiging proseso kapag dinala ng mga otoridad ang mga akusado sa Sandigan Bayan? Yung batay sa proseso, pagkatapos kasi ng booking process ng mga akusado dito sa law enforcement agency sa case na ito sa CADG, itong mga akusado na sina Senator Jinggoy Estrada ay dadalhin dito sa korte, dito sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant. Hapon ngayong araw ng isa publiko ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrants of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at 3 pang dating opisyal ng DPWH mula sa National Capital Region para ito sa non-bailable offense na plunder at isa pang count ng graft na may piyansang 90,000 pesos. Ibig sabihin, kahit makapagpiyansa ang mga ito sa graft, inaasahang ididetine ang mga akusado para sa kanilang plunder charge. Sa commitment order na inilabas ng 5th Division sa New Quezon City Jail sa Payatas, ikukulong ang mga ito. Kaparehong piitan kung saan nakabilanggo ang iba pang akusado sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal. Kanina, ilang oras matapos mailabas ang warrant, ay nagtungo rin ang ilang opisyal mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Sandigan Bayan, ngunit hindi nagpaunlak ng panayam sa media. Samantala ngayong araw rin ay naghain ang kampo ni Senator Estrada ng omnibus motion ad cautelam na humihiling na mapawalang bisa at tuluyang i-dismiss ang kasong isinampa sa kanya o kaya naman ay ipagpaliban ang mga paglilitis at ibalik ang kaso sa ombudsman upang muling imbestigahan at makumpleto ang preliminary investigation. Sa kabila nito, naglabas pa rin ng arrest warrant ang korte. Dahil sumuko ang mambabata sa mga otoridad ngayong hapon, inaasahang dadalhin ito sa Sandigan Bayan para sa return of warrant o patunay sa korte na isinagawa ayon sa proseso ang inilabas na warrant of arrest. Nagtungo rin sa Sandigan Bayan ngayong araw ang isa pang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada na si dating DPWH NCR official na si Denril Fortuna. Ngunit sa ngayon, patuloy nating hinihintay yung pagdating ni Senator Jinggoy Estrada mula dito sa Camp Crame. Samantala, itinakda naman ng Sandigan Bayan 2nd Division o yung division na humahawak ng 1 count of graft ni Senator Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na gagawin na ang arraignment o ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusado araw ng bukas, June 2. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan. Ivan, habang wala pang desisyon doon sa omnibus motion ng kampo ni Senador Estrada, saan ang kustodiya nito ng Sandigan Bayan? Ito by diretso sa Quezon City Jail o maaring mag-request ang senador sa anumang custodial facility? Yun, batay dun sa commitment order na inilabas na ng Sandigan Bayan 5th Division, ididetain si Senator Jinggoy Estrada dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Wala kasing hinain na motion itong kampo ni Estrada na idetine siya sa ibang facilities katulad dun sa motion na inihain dati ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na nagnais ito na makulong o matitine sa PNP custodial facilities. Sa pagkakataong ito, ang tanging mga motion na inihain ni Estrada sa korte ay yung mga omnibus motion na ma-dismiss ang kanyang mga kaso. Doon sa unang motion niya sa Sandigan Bayan, wala pa bang inilalabas na desisyon? Doon yung motion na inihain ni Senator Jinggoy Estrada sa 2nd Division at 5th Division, wala pang inilalabas na resolusyon o hindi pa ito nare-resolba ng parehong division. Pero nung nakausap natin, nung nakaraang Biyernes, si Presiding Justice Geraldine Eco, ang sabi niya, nung nakapag-deliberasyon na sila dito sa 2nd Division para sa kasong draft, ay wala silang nakuha o wala pa silang natatanggap na motion mula dito sa kampo ni Senator Estrada. Pagdating naman dito sa 5th Division, hindi nga na-delay yung paglalabas ng arrest warrant noong Friday at umabot pa makalagpas ng weekend bago na ilabas itong arrest warrant para sa kasong plunder at graft ni Senator Estrada. Pero wala pang formal o wala pang inilalabas na resolution itong parehong division patungkol dito sa mga urgent omnibus motions ng mambabatas. Patuloy tayong aantabay, Ivan, sa mga mangyayari dyan mamaya sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Ivan Alvarez.